Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So ang pag-uusapan natin mga kababayan, ito pong sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Mukhang medyo lang galit na siya. No? Hindi niya lang pinapakita yung galit niya, pero mahirap mong maestima to si Pangulo Tahimik lang, very cool, pero sabi nga di ba nung ate niya, ibang klase magalit ang kapatid niyan. No, wag niyo talagang ubusin ang pasensya. Sa sobrang haba ng PC niyan, umiiksi din ang PC. Di ba, Elora? At ganun din po, meron din pong pahayag ang ating Defense Secretary Gibo Teodoro sa China. Kasi mukhang naggagalaitin na naman ng China sa ginawa ng Pilipinas at ng bansang ito. Mamaya malalaman yan, no? Parang pang West Philippine Sea, sasama na natin dito sa ating vlog na ito kay Pangulo. At the same time, meron po tayong isisingit na 4 na tidbits. Mga mabilisang balita lamang, mabilisang opinion at reaksyon. Okay? Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, sa nagsishare ng kanilang mga blessings, sa mga katuwang natin sa comment section, no, sa ating video premiere at sa mga ating live stream. Paalala lang po, ang ating live stream, kung makakatsamba tayo, is every 6 o baka mas maaga pa sa 6 AM dito sa Northern America, sa California, sa Pilipinas. Kung 6 AM yan dito, 9 PM gabi ninyo. Sa Japan naman, 10 PM. Sa Middle East, hapon. Ganun din sa UK o sa Europe, no? Kung saan parte man kayo ng Europe, just do the time check. Kaya Ate Mighty, mga 9 hours difference kami. Advance sila ng 9 hours. Kay RN 2 cents, alas 5 ng hapon yan. Kasi 11 hours ahead siya. Minus 2, edi 3 PM kay Ate Maite. Ang bilis magmati, no? Ganun kabilis, Ate Maite. Sa UK, minus 4, sa 11 hours ahead ni edi 1 o'clock. Di ba? Ganun lang, time difference, no? GMT plus 7, GMT plus 8, GMT plus 15, ganun. Ganun lang, Ate Mighty, ganun ang basihan natin. No, hindi ko na po isa-shoutout lahat kasi video premiere ba to, Aichan? Sige, shoutout na natin si Elora, si Kai, na magpagaling ka dyan, Kai. Uminom ka na ng Yakult, better yet with chocolate, no? At maghanap ka na rin ng choco mo. Hindi tsaka, choco. Si Ay na naman ang biniro. No, si Tita Aurora sa lahat ng bayan ng Palawan, Zambales at Norte, sa mga kasundaluhan diyan po na nag-aano sa ating West Philippine Sea, sa advocate ng West Philippine Sea, sa mga mangingisda, magsasaka, sa lahat po ng OFWs, mabuhay po kayo. Kay Aichang, Miyu, Senchang, kay Ate Wanabet, Ate Bet M, Toda Analisa, at kay Marian, I forgot her last name, ng mga taga-Japan, mga konnichiwa o ahayo gozaimasen. Di ba? Sa mga Lady M's natin, kay Mami B, Mami Peng, Mighty Baisa, Mama Lu Parker, Malditang Lola, kay Maritel T, no, letter M po kasi lahat yan. Si Lorna Rafael, Priscilla Acepcion, Ilocana Kana, Carclea, Hattori, si Ninita Umali, Nilda Arceo, RN 2 cents, Muhammad Red, Danny Reynado, nabanggit ko naman si Lorna Rafael. Oo nga pala. Si Ate Jean Jagers na taga UK, no? Sumusuporta po yan. Sino pa ba, no? At doon pa po sa lahat ng ating mga supporters and followers, no? Good morning, good evening, and good afternoon. Okay, so ito pong pag-uusapan natin, si Pangulong Bongbong Marcos at si DND Chief. Pero bago natin puntahan yung dalawang article na yan, meron tayong 4 na isisingit na article. Unahin natin ito, kayong mga mister, na mga kung ano iniisip nyo during, alam nyo na, ayan, sa Balintambayan, mister, pinutulan ng ari ni Mrs. habang
magkasiping sila sa Baguio City. Oh, it hurts. Naalala niyo yung 1993, Kuya Danny? Si Bobby Ted. Pag sinabi sa lalaki, you got Bobby Ted. Si John and Lorena Babbitt, yung mag-asawa, yung babae, pinutol niya yung ari nung asawa niya. Kasi nga, base sa kanya, siya ay battered wife. No, yun, naasar siya. Pinutol niya. Pero naikabit din daw po. O ito, ngayon, latest 2024, after what? 31 years? Merong another Bobby Ted. O, inaresto ang isang ginang matapos niyang putulin niya ang maselang bahagi ng katawan ng kanyang mister habang sila ay nagsisiping. Ano ba naman yan? Ba, 58 na yung lalaki, 55 naman si Mrs. Ayon sa pulisya, nag-inuman mo, ayan, sabi ko na nga ba, Elorat ay tiyang eh. Basta may alak, may balak, di ba, RN 2 cents, oh. Nag-inuman muna ang mag-asawa at nagkaroon ng pagtatalo ng akusahan ng ginang ang kanyang mister na may ibang babae. Ay, nagduda ang asawang babae. Baka nga ng babae. Kahit nagkaroon ng pagtatalo, ayun, nag-ano sila, nagsiping daw nagsiping umano mag-asawa at doon nagawa ng suspect na putulin ang ari ng biktima gamit ang kutsilyo. Mahusay si Mrs. ha? Para madali sigurong putulin, RN 207, pinabayagra muna. Ay, ang sakit niyan. Nakahingi naman ng tulong ang biktima na isinugod sa hospital. Ang tanong, naibalik ba? Nagawa daw putulin yung ano ng kanyang asawa dahil daw sa dala ng kalasingan at selos. Ayun. Ang tanong, makakasuhan ba siya? Kung magdidemanda yung mister, kung patawarin na lang o balik ulit. Sabi na kasi, no, basta may alak, may balak. O, ayan. Putol. You got Bobby Ted. Hanapin nyo yung YouTube nyo. Bobbit. Alaman nyo yung kwento. Yung mga hindi pa buhay nung 1993. O yan, yung mga ginagawa pa lang ng magulang ninyo. Basahin nyo yun. Siguro naman, kung kayo ay 31 na ngayon, o kapapanganak nyo pa lang yun. Hindi nyo pa alam ang istorya. Basahin nyo. Di ba? Mami Peng, o yan. Eto pa. Okay? Sabi sa inyo, yan ang patunay. Basta may alak, may balak. O, nag-inuman muna, nagtalo, pero meron silang make-up sex ang tawag doon. Di ba, Lola Carcleya? Make-up sex. O, ito naman. O, sabi na, ito na naman tayo eh. Ito ba matatawag niyong form of hazing? O, tingnan nyo to. Sa Inquirer.net. Cadet dies after being punished for sending thumbs up emoji to group chat. Ganon ba yon? Ganon na ba kababaw tong mga opisyal ng mga kadete na ito? Tingnan nyo ha. A Maritime Academy student in Calamba City, Laguna died after being punished for sending thumbs up emoji to a group chat, sabi ng otoridad. The 19-year-old cadet male was declared dead on arrival in a hospital on Monday after experiencing difficulty breathing, according to a report from the Calabarzon Police Regional Office. About 30 minutes after eating dinner on Monday, a senior cadet, ayan, nag-power trip ang gago, kasuhan yan. Alamin nyo naman ang kondisyon, kakakain lang eh. Hindi, patunawin nyo muna. Kaya tuloy kayo nababatikos dyan, hazing, A senior cadet ordered the cadet to perform exercise as a punishment for accidentally messaging the group chat of the corps of cadets with a thumbs up. Anong masama sa thumbs up? Di ba? Accidentally messaging. Bigyan mo na lang ng demerit. Di ba? Demerit points. Ano nangyari? However, he felt the difficulty of breathing. Malay mo, na-choke nga yan 30 minutes pa lang Baka alam nyo nangyari dyan ha. Ito, pasintabi na sa mga kumakain ha. Baka na-choke siya sa sarili niyang suka. Nangyayari yan, di ba? RN 2 cents, ikaw, RN ka. Di ba may mga nanggaganyan? Na-choke dahil sa suka, hindi maisuka na choke dito Then suddenly collapse.
The report read, adding that 3 witnesses were present during the incident. Patay. The witness brought the cadet to the infirmary where they conducted cardiopulmonary resuscitation or CPR. Ayan. Yung witness pa ang nagdala, hindi yung opisyal. Nasaan siya? Baka iniisip niya, drama lang yan. Diba? However, he still have a weak pulse, prompting him to rush him to a hospital where he was declared dead on about 1.5 hours after the incident. The senior cadet is now under the custody of Calamba City Police. So, dapat lang yan, tanggalin yan, hayop na yan. Senior ka pa man din, nag-power trip ka, gago. Well, may pagdidisiplina. Alamin nyo rin naman dapat. Hindi na lang puro disiplina, hindi nyo inaalala yung buhay ng kadete. Di ba? Kaya minsan, may umaayaw sa ROTC kasi ganyan kayo. Yan, classic example ng power trip. Hindi sa inaano ko lahat ng opisyal ng kadete. Pero, for humanity's sake naman. Tangina naman. Gusto nga nating dumami ang mga kadete. Matuto sila. Matutong sumunod. Pero kayo din, huwag kayong mag-power trip. Teach them properly. Ganun. Ikaw mo kakakain lang, 30 minutes. Ikaw nga Baka nga ikaw kumain ka ng ahead Diba? How many minutes ba? Ilang oras bago ka matunawan? RN2 cents, hindi ko po alam. Kayong mga nasa medical field o hindi man. Ilang oras ba dapat? No? Kung kumain niya ng matatsarap, heavy, di ba? Tapos pag gaganunin mo, na-choke sa sariling suka yan. Ayun lang po yung aking assumption. Tanginang Sara to, do not assume, gago. Ngayon, isa pa. Yung pangatlo natin, sa Inquirer. Kasi, may nagpadala po sa akin ng picture ni DOJ Secretary Remulla. Laki ng pinayat ni Sec. Tignan ninyo. Kawawa naman. Kaya nagtataka tuloy tayo. Mabuti ba kalagayan yan? Okay pa ba siya? Hindi ba malala sakit niyan? May sakit ba yan? O di ba naalala nyo na bypass heart siya? Ngayon, sabi naman po ng DOJ dito sa Inquirer, Remulla's health is good. Ayun. After months-long physical absence, months-long, matagal to. Hindi kaya nagkikimo si Sec? Sec, nagkikimo ka ba? Tanong lang kasi ang payat niya Di ba? Justice Secretary Crispin Remulla made his public appearance on Wednesday leading the signing of the DOJ rules on criminal investigation in Malacanang. His health is good. Recovery is on the uptick after his doctors asked him to go on a strict diet in order to lose weight. Ayun pala, with the advice of the doctor, which is good. Okay ha? Ayan, sabi ni DOJ spokesperson Jose Dominic Labano Deport. Remulla appeared publicly last March when he announced that the DOJ will be filing qualified human trafficking suit to kay Kibuloy. Nag-work at home pala siya. Sama, nag-undergo siya ng heart bypass surgery. Mahirap po ito. Diba? So, parang nasa housework po siya. Kung nagagamtuan niya naman ng tama yung trabaho niya, why not? And health-wise, diba? Kaysa naman gayahin mo yung senior cadet na pinipwersa yung kadete. Kakakain lang. Diba? Okay? So, wag tayong mag-alala until further notice, diba, Mami B? Now, the last yung singit natin bago tayo pumunta sa main article natin. Naalala nyo yan? Na-i-vlog natin yan. Sabi ko nga certified dilawan si Ninang. Diba? Hindi nyo, nakadilaw pa siya. Diba? Kumanta pa nga ako, tie me a yellow ribbon on the old oak tree. Habang si Mami B sumasayaw. At meron pa siyang dalang wine. Oy, Mami B, pag may alak, may balak daw. Kung wala kang kabalak, wag na. Minom ka na lang ng apple juice. O magkape ka, Mami B. Ay, si Mami B naman ang nabiro, no? Ganun po talaga tayo, no? Marami po tayong mga friends, no? Lalo na pag naririnig nyo si Aichang, ako na naman. Siyempre, ikaw daw ang bunso, sabi ni Ate Beth, Di ba? Okay. Yung pala, may rason pala yan. Bakit sinabi ni FL Isa na, it's good to see you after how many years? May paliwanag po ang Pangulong BBM dyan. Ha? Tingnan nyo to sa Abante, sa ABS-CBN.
Marcos Aquino's thank First Lady for help in travel arrangement. Oh, naku. Marami na naman diyang magtatanong anong klaseng help ang ginawa sa travel. Nagbigay ng pamasahe? Bakit? May whole departure ba tong mga anak ni Chris Aquino? Kaya kailangan pa ng help ni First Lady? Oh, di ba? Yan ang ngani. Oh, di ba? Oh, eto ang paliwanag. President Marcos Jr. on Wednesday said, two scions, the word scions, mga kilala, of the Aquino family, his clan's political rivals. Alam nyo ba? Sa politika lang magkaaway ang mga yan eh. Pero di ba yung totoo nga, di ba? Sabi nila, si Apo Lakay at si yung namatay sa tarmac, Pratt Brothers. Magkaibigan pa. Magkaribal pa sila kay Madam Imelda. Tapos, nung na-exile, nung dito na asylum tong pamilya Aquino, walang trabaho yung mag-asawa. Sinong nagpapalamon? Si Apo Lakay. Kaibigan niya yung namatay sa tarmac. Pang politika lang sila magkaaway. Pero sa totoong buhay, ganun po sila. Ganun sila. Di ba? Pinasasakay lang nila tayo sa kanilang mga political pero sa totoong buhay, ganun kami. Paano pa nangyari yan? Ito pa. Joshua and Bimby Aquino, grandsons of Marcos family critic, went to the First Lady's office on July 9 and gave her a box full, Ay, naku, dami pala nito. Baka nang balikbayang box yan of souvenir and gifts. The reason na pinuntahan nila si First Lady ay simple lamang. I think it was Chris Aquino who needed some assistance for something. Ayan daw. Si Chris daw po ang may kailangan ng tulong. Ay, wala namang problema. Kung makakatulong ang First Lady kay Chris, why not? Di ba? It was just to help them for their travel arrangement. Tumulong si First Lady at yun lang. Sabi lang, magpapasalamat sila. I think it's a very fine gesture on the part of the Aquino family. I think it's sort of put a little more personal, a human interaction between our families. Ako po, kasi may video rin si Atty. Larry Gadon kung ano yung take niya dyan. Nandun po sa aming grupo hindi ko na po isasama. Alam niyo naman si attorney. Hindi na pala si attorney. Si secretary ng poverty alleviation. Loyalist yun, pero sabi niya, it's a good gesture din. Di ba? If there is a path for peace between these two groups, why not? And besides, yung patriarch and matriarch ni Chris, wala na. Kuya niya, wala na. Di ba? Medyo nagwi-wane. Hindi nagwi-wane. Nagda-died down na yung political machinery ni Chris. Siyempre, kaibigan naman sila. Di ba, in-interview pa nga ni Chris si Pangulong Bongbong noon? Wala. Rivals, political rivals. Probably they're friends. Ito pa. Ito pa sabi ng Pangulo dito. Actually, merong connection si FL sa mga Aquino. Kaya nga nasabi ni FL na, it's good to see you guys after how many years. Bakit ito? Marcos Jr. noted that his wife is related to the Aquinos. Magkaisa. Mami Peng, Ate Maite. May pag-asa kang matatanaw at magsama may umagat. Ano yung tama? Nakalimutan ko na. Di ba? Ayan, no? Gawa nyo ng parody, R on 2 cents. Habang umaawit si Berna ba yun? Si Berna. Gumagano naman yung mga sign ng Louis Vuitton. Ayun yung sagot sa ating logo. May Louis Vuitton, si FL Lisa. Magka-isa Louis Vuitton. Di ba, Ai Chang? Ito sabi ng Pangulo. Until the presidency of Noynoy,
talagang we were on different sides of the political aisle, sabi ng Pangulo. What the reports did not say, ito yon, is Lisa is their aunt. Auntie pala, no? Nila si Lisa. Dahil ang kanyang auntie ay napakasawa, the eldest brother of Cory, kaya very related. Oh. Yung nakakatandang kapatid na lalaki ni Corazon Aquino, ang napangasawa ay yung ante ni Lisa. Di ba? Oh, kaya magkakamag-anak, may relation. Oh, baka third degree. Oh, di ba? Oh. So, in relationship, yung tito ni Cory, yung tito ni Chris at ni Noynoy, ang napangasawa, yung tita naman ni FL. Oh. Di ba? May affinity. Kaya hindi nakakapagtaka na kilalang-kilala niya yung mga pamangkin niya very well. Pamangkin. Pamangkin niya si Bimbi at si Josh. When asked if the feud between the rival political clans were settled, we're always been okay. We just don't agree politically. Oh, yun naman pala. Pero yung ate niya na si Tambalina, personal ang dating. Kaboom. O yan maliwanag. Kaya nagtataka kayo, bakit nagpapadala ng bulaklak ang Pangulong Marcos sa mga puntod ng mga Aquino kung may mga death anniversary, di ba? Ayun. Kasi they are related, lalo na si Lisa. Ubus. Elbing LB. Magkaisa, may pag-asa sa bagong Pilipinas. Ate Maite. Galit na naman si Ate Maite. Ay, hindi ko panonoorin yung video na yan. O, diba, Ate Maite? Mami Peng. O, alam na alam nyo yan. No? Baka nga sila Elora, hindi pa pinapanganak niyan eh. Si Aichang, hindi pa pinapanganak niyan. Diba? Ngayon, ganap ang hirap sa mundo. Paano naging mahirap ang di ba nung 1986, 85 kinakanta na yan. Sabi pa, isa. Ate Maite, pag ginanon mo, Elora, pag ginanon mo yan sa ulo mo, pakita mo, di ba? You're a loser. yung mga green. Ganunin natin. Loser kayo. Ganito kami, victors. Pag pinagsama mo, Louis Vuitton. Ay, naku, ulit-ulitin ko yung kanta para lalong maasar si Ate Maite. Magkaisa at magsama. Nagsama na. Kahit ito'y may hirap at dusa. Ayun, maghirap at dusa. Yun naman palang hindi sinasabi sa atin. Blood related. Si Lisa Marcos, Araneta yun. Hindi sa Marcos. Blood related si Lisa Araneta sa mga Aquinos. Sa mga kuwangko. O, kasi kapatid daw ni Cory. Kuwangko yun eh. O, diba? O. Tito ni Chris. Lolo ni Josh M. Bimbi. Diba? Kayo talaga, o. O, yan. Punta na ulit tayo dito kay Pangulong Marcos. Sabi nila, nagalit na po siya. Bakit siya nagalit? O. Kasi yan, GMA News. Marcos Ticuboloy, magpakita ka. Tama naman Kiboloy, wag kang duduwag-duwag, wag kang gagamit ng mga tanga mong mga followers sa kingdom of your bulaan. Hindi ko masabing Jesus Christ. I don't wanna mention Jesus Christ because it is sacred. Please gagamitin mo, 'di ba? Nakakaano 'yan, injustice sa pangalan ng Poong Hesukristo.
Kaya sasabihin ko na lang, kulto mong gago. O yan. O, in an ambush interview, Marcos was asked for reaction in Cabones camp questioning the motives of the private individuals who offered 10 million for any information that will lead to the KOJC leader's arrest. Anong sabi niya? Show up and face the accusations thrown against him. O, Marcos, who seemed furious, said they are just following the law as he also questioned the Pastor Camp's motive. O, nagtatanong sila. Puro sila tanong, puro akusasyon. No? Eto, nagalit na ang Pangulo. Sabi dito ng GMA News, seems furious. O, the word furious, galit na. Diba? He can question their motives as much as they want. But magpakita siya. I question his motives. Let me question his motives. Tapos. O, di ba? Sabi niya, sa Tagalog. Pwede niyong questionin yung motibo. Yung motibo ng pagbibigay. Pag-aabuloy ng private sector ng 10 milyon. Na as much as they want. No? Pero ang tanong, ano rin ang motibo ninyo? Tanungin ko anong motibo ninyo. O di ba? Bakit lagi kami kine-question? Tama. Sinusundan lang namin ang batas. Sundin din niya ang batas. Yun lang. Correct. Sinusunod ng administrasyong ito ang batas. Di ba nga sabi ni JPE, lahat ng moves ng Pangulong Bongbong Marcos is with the accordance of the law. Naaayon sa batas. May nilabag na bang batas ang administrasyong ito? Kayo dyan, Kibuloy Camp. Ikaw na, ito binanggit ko kanina sa LS ko, yung abogada, naturing ang abogada, abogaga pala. Ha? Dapat yan, ipatawag yan sa Supreme Court, i-reprimand yan. Hindi kayo makapag-cite ng violation ng administrasyong ito. Anong batas ang binayolate? Ikaw, Topacio, anong batas ang binayolate ng DILG by accepting the donations of 10 million of private entity? Diba? Transparency? Transparency nyo rin saan nanggagaling ang pera ni Kibuloy. Diba? Transparency nyo rin kung saan nanggagaling ang ginagastos nila sa maisog. Diba? Tama, mali. Tapos kung kayo makabatikos sa gobyerno, wagas. Pag kayo na ang binatikos ng gobyerno, umiiyak kayo. Kung ano-anong pinagsasabi nyo, na wala naman legal basis. O tama lang ang Pangulo. Dapat lang magalit na. Diba? Magpakita ka. Lumabas ka. Kung hindi ka duwag, kung hindi mo ginagamit ang mga tanga mo at bulag mong mga membro, magpakita ka, maging classic example ka ng kabutihan na tinuturo sa Biblia na siyang binabanggit mo, na siyang pinangangaral mo. Pero ikaw pala ang number 1 violator. Tignan mo kung gaano kagago, kabulag ang ginawa mo sa mga tao na sumusunod sa'yo. Binulag mo eh. So, ibig sabihin, kulto kayo. Diba? Kung matino ang pag-iisip mo, ituturo mo yung tama sa tao, sa mga followers mo, hindi. Binulag mo sila. Ni hindi na yata makapag-isip ng tama yan, hindi na makagawa ng desisyon kung hindi nyo didiktahan. So, therefore, ginago nyo ang pagkatao nila. Binaboy ninyo. Diba? Kasi kung tama ang pag-iisip ng mga followers niyan, they will abandon him. Because what he is doing right now is not with accordance to what he is teaching. Ginagamit niya ang banal na kasulatan para bulagin ang kanyang mga miyembro. Lalong-lalo na yung abogado na yun. Nagsalita pa kayo na walang kasalanan, hindi guilty. Lalo na yung si Banat Bay, hindi guilty. Bakit hindi magiging hindi guilty? Paano mo nasabing hindi guilty o guilty? Wala pang desisyon ng korte, hindi nga umaatin sa korte. Yun lang pag pinatawag siya para ano ang pleadings niya. Hindi siya umaten. Tapos sasabihin nyo, hindi siya guilty? Ganun ba yun yung panuntunan nyo? Wala pa ngang hearing eh. Doon lang sa pagpapatawag sa kanya sa korte, unang patawag, hindi na umaten, tapos sasabihin nyo, hindi naman guilty, walang ginawang kasalanan. Bakit? Korte ba kayo? Ang lakas yung magsalita na dalhin sa proper forum, tapos nandun lang sa korte, sasabihin nyo, hindi guilty? Aba, ang galing ninyo, kayo pala ang judge. Diba? O ngayon, kayo naman ang kaya-questionin ng Pangulo. Ha? Sundin niya ang batas. Bakit? Sa palagay niya, Diyos siya? Ha? Palagay mo, Diyos ka kay Boloy, tulad nito. O, panoorin ninyo.
O di ba? O courtesy kay Mami Peng at dun sa grupo. Pinagmamalaki niya. Aayusin niya daw ang Pilipinas. Bigyan lang daw siya ng yung ilan yun? 5 trilyong piso? Gago! Kung ikaw tinuturing mong appointed son of God ka, all you have to do to make our country better, no? Makiusap ka sa Diyos Ama. Since ako naman ang appointed son of God mo, ako itinalaga mo sa Pilipinas, why not help me? Hindi ko kailangan ng monetary value. Hindi mo kailangan ng pera para ayusin ang Pilipinas. Ang kailangan mo lang is a spiritual power na galing sa Diyos Ama. O sabi mo, hawak mo ang ng remote control ng mundo, ba't di mo ayusin ang Pilipinas? Di ba, ba't di ka makipagtulungan sa gobyerno ng Pilipinas? Di ba yun ang tinuturo sa Biblia? Pero ikaw bulaan ka kasi. Sinungaling ka eh. Ang tunay mong ama ay si Satanas, hindi ang Diyos Ama. O ngayon, ano sabi ng Pangulo? Bakit lagi kami kini-question? Sinusundan lang namin ang batas. Sundin din niya ang batas. Yun lang. According to Marcos, he sees nothing wrong with private individuals offering money for Quiboloy's arrest. The president even called Quiboloy a fugitive. Correct. Bakit hindi? They want to help us bring a fugitive to justice. Correct. You know, he is a fugitive. He is hiding from the law. Sige nga, kayo nga dyan na mag-vlogger influencer, kayo mga abogado ng mga kayo kulto ninyo, i-depend nyo, nyo nga to, i-repute nyo nga. Ano bang ibig sabihin ng wanted? Running away from the law. Hiding from the law. Hiding from the authorities. O di ba? Pugante. Sa Tagalog, pugante. O di ba? Ayaw mo magpakita. Di pugante ka, fugitive ka, para kang si Bantag. Now, if there are private citizens who want to assist the government in that effort to bring him to justice, I do not see what is any. Tama. So, paano niya i-refute? Kayong mga vloggers and influencers ng mga Quiboloy at Duterte na pinapalamon ng mga gagong yan. Ha? Sige nga. Depensahan nyo nga yung sinabi ng depensahan. I-refute ninyo. I-deny ninyo na hindi pugante si Quiboloy. What is the definition of fugitive? What is the definition of wanted? Hindi nyo siguro alam kasi mga bobo kayo eh. Di ba? At hindi nyo rin siguro alam yung violations na sinampa ng mga biktima niya. Mas kinakampihan nyo si Quiboloy na ng biktima ng mga minor. Paano kung gawin sa mga kapatid nyo yan, na mga minors? What do you feel? Siguro mga laking kapatid na babae, Siguro naman may mga nanay kayo at lola kayo. Paano pag binayolate yung mga nanay at lola ninyo? O binayolate yung kapatid nyong lalaki? Sinodomize. What do you feel? Di ba gusto mo na lang gantihan? Huwag mo nang dalhin sa korte. Gantihan mo na lang. Life for life. Ganun eh. Kung ano yung ginawa niya, gagawin din sa kanya. Hindi. Ang ginagawa niyo, pinagtatakpan niyo pa. Kaya lalong lumalakas ang loob ng pugante na wanted na si Quiboloy. Bakit? Magkano? Ayun ang tanong. Diba? Si Topacio, ang kapal ng mukhang magtanong. Diba? Kini-question daw. Ba't mo kayo questionin? Diba? Kung may problema ka, magdemanda ka. Demanda mo yung mga taong gusto niya malaman. O paano? Babas nila eh. O di ba? Galit ang Pangulo, magpakita ka. Kung ako kay Pangulo diyan, dead or alive, get him. Di ba? Wala nang reward money, just get him, full force. Lusubin lahat yung na yan. Whatever they wanna say, maligal ako. Tama naman ang gagawin ng otoridad eh. Dahil wanted ka, nakitang may information na nandito ka, lusubin ka. Di ba? Hindi, ang pinaprotektahan pa nga, human rights ninyo eh. Kayo pa ang may audacity na magdemanda sa mga otoridad na ginagawa lang yung trabaho, ini-implement ang batas. Ibig sabihin, sa dami ng batas natin, wag nang implement yan pag malaking tao. Ganon. Mga gago kayo. Kayo rin ang enabler ng mga kriminal. Kayong mga kulto ni Quiboloy. Dapat nga kayo, kasuhan lahat kayo eh. Diba? Aiding and abetting. Si Digong obstruction. Dapat, diba, Kuya Danny, tama? Yung sabi niya? Aiding and abetting. Lahat nung KOJC nila, kasuhan. Alam nila yan kung nasaan si Quiboloy. Ayaw lang nila sabihin. Diba? Dinagayat ang Pangulo, nakatikim kayo. Diba? Mga salaula. Sige nga. Hinahamon kayo ng Pangulo. Quiboloy, nahamon ka. Magpakita ka. Lumabas ka. Harapin mo kaso mo.
Huwag kang puro question, huwag kang puro mga attack dogs mo. O, di ba? O, ngayon, paano ka papalagyan kay Boloy? Eh, wala ka namang bayag eh. Wala kang prinsipyo. Duwag na duwag ka. No? O, eto, punta tayo kay Teodoro. Kasi kung maalala nyo, nag-sign in na po ng Reciprocal Access Agreement ang Japan at China, Pilipinas. No, yan po yung katulad ng BFA, Visiting Forces Agreement sa Amerika. Sa wakas, nagkapirmahan na rin po. Yung bang mga sundalo natin, pwedeng pumunta sa Japan, magti-train, at ganun din po ang mga Japanese soldiers, magti-training, parang ganun po, for interoperability. No, siguro na rin yung deeper ties natin, no? Ayan po. Ngayon, nagre-reklamo China dyan. Ano lang sabi ni Sec Gibo? PH Japan RAA signing, none of China's business. Mind your own business. Kayong mga incheck. Wala na kayong pakialam. No? Dahil hindi nyo naman kami pag-aari. Hindi nyo rin pag-aari ang mga Japanese. Oh. Defense Secretary Teodoro Wednesday said China has no business in the bilateral agreement between the Philippines and Japan since it is an internal affair between the two countries. The Reciprocal Access Agreement is a bilateral agreement between Japan and the Philippines, so it is a matter internal to Japan and the Philippines. So, it is actually none of China's business because China will then be interfering in the internal affairs of both Japan and the Philippines. If I state a comment regarding something that, for example, their economic, coercive diplomacy or whatnot, they will say that I'm interfering in their internal affairs. Same thing. Tama. Kung magsalita tayo tungkol sa kanilang mga ginagawa, anong sasabihin nila? Mind your own business. Kaya wala rin kayong pakialam. Mind your own business. Teodoro issued a statement after Chinese Foreign Minister spokesperson Lin Jian said the exchange and cooperation between countries should not be undermined the mutual understanding trust between other countries in the region. Leche. It should not threaten regional peace and stability and third party or harm the interests of any third party. The Asia-Pacific region does not need any military bloc, still less groupings that inside bloc confrontation or a new Cold War. Ang dami mong pinagsasabi. Ang dami mong pinagsasabi, puro lang naman kayo dak-dak, di ba? Kaya wala na kayong pakialam. Mind your own business, mga tsekwa. Masyado kayo nag-i-interfere, pero pag kayo in-interfere, galit na galit kayo, di ba? Sasalita rin kayo. Ano, kayo lang may karapatang magsalita? Kayo lang karapatang may gumalaw? Hindi pwede. Ano kayo komunista kayo di ba? So yan lang po mga kababayan yung 4 na side bets natin, no, mga mister, mag-ingat-ingat. At sa health naman ni Sec Rimulya, okay naman daw siya, no? At yung kay FL Lisa the tie that binds. Ano yung tie? Hindi yellow ribbon. At yung nga po, nagalit na ang Pangulo, no? Question kasi ng question, yung mga kampo ni Kibuloy at ni Duterte, ngayon, kine-question kayo ng Pangulo. Anong motibo ninyo? Anong motibo ninyo? Bakit nyo tinatago si Kibuloy? Anong motibo ni Kibuloy? Ba't di magpakita? Anong motibo ni Kibuloy? Ba't di niya maharap yung mga kaso niya? Kasi, non-bailable. Hindi na siya makakapag-palmolive sa loob ng bilangguan. Kundi baka magdala na lang siya ng sabon na palmolive. Bakit? Nandun si Peryong at Dagul. Baka pasukan siya ng cactus sa tumbong niya. Kaya sasabunin niya muna para daw mabango-bango. At ito nga pong si Sec Gibo Teodoro matapang na sinagot yung spokesperson ng China na si Lin Jian. Wala kayong pakialam, mind your own business. Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.